Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng talakayan natin ngayon. Pag-uusapan natin itong si Gadon. Talagang tinawag na buba si Sara. Buba daw si Sara Duterte. Sigurado galit na naman mga DDS dito kay Gadon. Talagang matindi itong si Gadon. Hmm? Kung paano noon si Gadon, pag nagsasalita, sinisigawan yung mga bobo. Di ba? Yung mga dilawan at kakampings noon. Kasi noon, si Gadon, ito Marcos Duterte na Marcos Duterte yan. Nung elections ng 22, tumakbo pa siyang senador. Talagang pinagtatanggol niya yung Marcos Duterte noong 2022. Sinisigawan niya yung mga dilawan, kakampings ng bobo. Ha? Ngayon, dahil sa kanyang pagtulong kay Marcos, grabe rin yung niya, sakripisyo na manalo sila Marcos at si Duterte, inappoint siya. Ha? Presidential Assistant for Poverty Alleviation. Yan yung posisyon niya, cabinet rank yun. Kaya lang, dahil nag-away ang Marcos at Duterte, itong si Gadon, mas pumanig siya sa Marcos. Kumbaga, nung magkakampi ang Marcos Duterte, walang problema, Marcos Duterte siya. Pero nung nag-away na yung Marcos at Duterte, pinili niya na mag-Marcos. Kaya ngayon, diehard na Marcos ito. Kung ang mga DDS mayroong diehard Duterte supporters, siya naman diehard Marcos ito. Kaya ngayon, itong mga ni Sara Duterte, mga komentaryo ni Sara kay PBBM, ayan, tinawag ni Gadon na buba daw si Sara. Buba. Buba dahil kinakantsawan pa ni Gadon. Ano ba naman tong Vice Presidente ng Pilipinas? Sabi ni Gadon. Ano yan? Kung makapag-English, bali-bali. Ano daw ang English ni Sara? Sabi ni Gadon. Kaya, ito? Sabi ni Gadon, buba daw ang Vice Presidente. Kahit daw sa pag-i-English. Nakakahiya daw, sabi ni Gadon. Mga kabunyog, yan ang ni Gadon. Kaya, ito? Itong mga ito ngayon ni Gadon, mga atake kay Sara, sigurado nakarating na ito sa mga DDS. Pero yan, talagang yan si Gadon, na yan ngayon. Naranasan niya na kasi na yung mga DDS, dati kasi kakampi niya. Pero ngayon, na siya? Nakita niya na yung ng mga DDS, bastos, panatiko. Ngayon, sabi ni Gadon kay Sara, bakit tinawag niyang buba? Sabi niya, buba, you cannot even speak straight English. Ano naman talaga si Sara? Hindi talaga fluent sa English, hindi masyadong magaling sa English. Kaya yun, inaatake ni Gadon ngayon si Sara, ni hindi raw makapagsalita ng straight na English. Dapat na daw itong mag-resign na daw itong si Sara. Sabi ni Gadon, dapat lang na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang buba, saksakan ka ng buba, hindi ka marunong magsalita. Matindi na naman tong si Gadon. Sabi niya, lahat na lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lamang statesmanship on anything. Kumbaga ang inaano dito mga kabunyog ni Gadon, si Sara Vice Presidente. Nag-aambisyon pa daw maging presidente. Ang problema, si Sara, kapag nagsasalita, nagpapaliwanag, sumasagot sa mga tanong, parang hindi Vice Presidente. Sabi ni Gadon, dapat sa'yo, mag-resign ka na lang kasi, buba daw si Sara eh. Panay ang mga statements daw, binabasa, hindi tapos kung may mga press briefings, press interview, napaka
napakahina daw ni Sara magsalita at sumagot sa mga tanong. Kaya sabi ni Gadon, ah, "Wag ka na ano, mahina daw ang ulo ni Sara." Kahit daw kapag nagpapaliwanag ito, ah, hindi daw maintindihan ang mga pinagsasabi. Ah, talagang ano, lalo na pag ano ito, pag nag-eleksyon na sa 2028, sigurado kakampanya talaga ito. Ito pa namang si Gadon, nakilala yan na ano nakilala yan na grabe kung makakomentaryo. O yan. Ang magiging ano niya ngayon, ang kanyang mga komentaryo ay kay Sara ngayon nakafocus. Lalo pa kasi, nung si Sara ay grabe yung mga sinasabi tungkol kay kay Lisa Araneta, kay PBBM, ay siyempre si Gadon, loyalista yan ni Lisa Araneta. Yan yata yung tumulong na ma-appoint siya. At saka ano yan, tinatanaw talaga ng malaking utang na loob ni Gadon yan. In-appoint siya sa gabinete. Kaya ipaglalaban talaga yan ni Gadon ang administrasyon. Lalo na ngayon na sila Sara Duterte, kung ano-anong mga ginagawa at pinagsasabi tungkol kay PBBM, saka kay Lisa Araneta. Kaya ngayon, ang mga salita din ni Gadon, dahil yan naman talaga diyan nakilala si Gadon sa mga salita na matindi. O ngayon, yung mga komentaryo niya na matindi, yung ang nakakaranas na ngayon diyan, itong si Sara. Kaya yung mga DDS sigurado titirahin na naman yan si Gadon. Anyway, abangan na lang natin mga kabunyog, mga kabayan, anong mangyayari dyan kay Gadon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.